mga sakit na karaniwang pumeperwisyo lang sa mga matatanda, katulad ng high blood at rayuma. Pero nakagugulat na umaatake na rin ang mga ito ngayon sa mga bata. Tunay ngang ang sakit, traidor at walang sinasanto. Isang buwan na ngayon ang nakalilipas nung tila lalagnatin daw ang batang si Missy. Sa pag-akala ni Lola Benny na napilayan lang sa braso ang kanyang apo, pinahilot niya ito sa magtatawas. Natutulog po ako noon nang biglang sumakit yung kamay ko na may parang kinukuryente. Sinakal daw nga yun ng hindi pareho natin ba? Yun ang sabi ng nagtawas nga. Tapos, sige siyang tingin ba sa katawan sa bata. Hanggang nakuha siya dito, sabi niya may pilay daw. Pero nung patuloy raw na lumala ang kondisyon ni Missy at naapektuhan na rin pati ang kanyang pagsasalita. Kunin mo itong kutsara. Kunin mo kutsara. Hindi kaya. Isinugod na siya sa ospital. Doon ko lang napansin niya, ang kamay niya di na makaganon. Tumba na nga siya pag dihawakan. Kasi kahit pagsuot ng sinilas, di niya na masuot eh. Sinusuotan na siya. Hi, Missy. Kamusta ka ngayon? At doon, hindi makapaniwala si Lola Benny sa narinig niyang findings ng mga doktor dahil ang kanyang apo nagkaroon pala ng tinatawag na cerebrovascular accident na mas kilala sa tawag na stroke. Taas nga yung kamay, Missy. Taas. Kahit pa si Missy, 10 taong gulang lang. Nung dumating siya sa amin, crying in pain, hindi na niya magalaw yung kanang bahagi ng katawan niya. Tapos napansin namin na yung mukha niya, medyo tabingi. Okay? Tapos yung pagsasalita niya, nahihirapan siyang bumigkas ng maayos. Missy, sabihin mo nga ulit ang buong pangalan mo. Missy J. Cantuangco. Kapag na-stroke ang isang tao, tumitigil ang pag-function ng utak niya dahil sa mahinang daloy ng dugo o pagbabara ng mga ugat sa katawan. Sa ilang mga bata, katulad ni Missy, congenital ito o taglay na nila mula pa nung sila'y ipinanganak. Sa pagkaka-stroke ni Missy, naparalisa ang kanyang kanang kamay. Hindi na rin pantay ang kanyang paglalakad dahil tila umigsi ang kanyang kanang paa. Nagkaroon kasi siya ng chickenpox nitong late 2011. As far as going to 1 year post-varicella or post-chickenpox infection, nagkakaroon pa rin sila ng complication because of the inflammatory and the immunologic problems or associated with the infection. Nagkakaroon sila ng stroke. Araw-araw, 8 klase ng gamot ang kanyang iniinom. Inaasahan namin yung kita ng tatay niya. Minsan magwala na talaga. Na makaawa na sa mga tita niya. Si Lola Benny lang ang kanyang karamay. Nagtatrabaho kasi sa malayong lugar ang mga magulang ng bata. Sabik na raw si Missy na muling makapasok sa eskwela. Ayaw po na tumigil sa pag-aaral. Kasi miss ko na yung estudyante na Missy. Miss mo na yun? Estudyante na Missy. Balong malalim. Miss ko na magsulat, magbasa. Yun, miss ko na silang lahat. Kaya si Lola Benny, naglakas loob makiusap sa pinapasukang eskwelahan ng kanyang apo. Nagtanong nga ako sa doktor kung
kailan siya pwedeng makapasok. Yung una, sabi ng doktor, 1 year daw ang pahinga. Pero kagabi, yung pagbalik namin, sabi naman ng doktor, ang laki daw niyang improvement. Baka daw 2 o 3 months pwede na siyang kapasok ulit. Bibigyan na lang po natin siya ng module para po maka-cope up sila bago siya pumasok dito. Talagang masikap sa pag-aaral, kaya sayang naman kung pero kung talagang kaya po niya na makahabol, bakit ba hindi natin pwede? Salamat po, ma'am. Sige po. Naawa po ako sa kanya po. Kasi po yung kalagayan niya ngayon. Namimiss ko po yung pagpapatawan niya. Namimiss ko na po siya. Gusto ko na po siyang makasama. Sana po pumasok na siya. Si Missy, umaasang tuluyan siyang gagaling. Sana pagalingin niya ako kasi marami pa akong kailangan gawin. Nang makapagtapos ng pag-aaral. Susunod, Ang sakit. Pag sumasakit, pumikit yung mga buto-buto niya. Ang sakit. Sinabi ko, kaya ako na lang. Sana ako na lang sumakit. si Jasper, merong juvenile rheumatoid arthritis, isang klase ng rayuma.